Marami na namang netizen na nagagalit at napataas ang kilay. Gaya ng dati, naging mainit na naman ang usapin dito sa social media. At bakit nga ba? Dahil po kasi dito sa naging pahayag ni Father Flavi Villanueva na ayon sa kanya na mahirap maging adik dahil galing na siya dyan na imbis na kamuhian ang mga drug addict, atin pa itong kaawaan. Ang pinupunto niya siguro dito yung suspect sa pagpatay o sa nagawang krimen dito sa Caloocan sa isang MC taxi. Kaya marami ang netizen ang naging nakaramdam or na nagagalit kay Father. Kasi kung isipin natin, parang lumalabas ito, parang pinapanigan ni Father yung mga kriminal. Sa totoo lang po, meron na ba ho ba kayo nakita na pare na nagpunta doon sa mga naiwang pamilya ng mga biktima ng isang krimen? Meron na ba kayo nakitang nagbigay ng abuloy o tulong doon sa pamilya na mga yon? Or di man kaya nagbigay ng emosyon or spiritual support doon sa mga naiwang pamilya ng isang biktima? Ako kasi wala pa. Baka kayo meron. Sa dami ng nangyayaring krimen, at lahat tayo ay nangangamba, di ba? Hindi lang naman ito yung nangyari, meron pa palang nangyaring isang pang-hold up din, hindi ko alam, doon sa may Cavite, MC rider din, MC taxi din. Sa dami ng kaganapan at mga nangyayari, nadadala tayo ng galit, di ba? Kasi inaiisip natin na ligtas pa ba tayo? Halimbawa, tayo lalabas ng ating tahanan, may katiyakan ba na makakabalik tayo pa ng maayos? Diba? Sa dami ng mga gumagalang mga kriminal ngayon. Kaya, tanong ko sa inyo, sa palagay ninyo, makatuwiran ba, makatao ba ang naging payag ni Father? Ako kasi talagang may pag-aalangan ako kahit sino naman siguro. Kasi kung isipin natin, pagdating sa usapin ng pananampalataya at pagiging maka-Diyos, ang gumawa ng masama, ang magsalita ng masama, or kahit mag-isip pa ng masama, sa mata ng Diyos ito ay kasalanan. Pero, sa dami naman nangyayaring mga krimen na kinasasangkutan ng mga addict na yan, minsan nakakalimutan na natin ang Diyos, ang ating pananampalataya. Hindi naman natin masisisi ang iba dahil nakikita rin naman natin yung nagiging sitwasyon ng mga naiiwanang pamilya, yung sakit na dinadala nila, yung bigat ng kalooban nila. Ito yung mga katanungan sa mga kaparian na ito ba ay nakikita nila? Bakit ang nakikita nila is yung mga kriminal na para bang sa pakiramdam nila aping-api pa, at ganoon na lang ang kanilang pagtatanggol? Mapatawad sana tayo ng Diyos sa ating mga nararamdaman. Alam naman natin, nahuhupa rin naman yan. Pero sana ang nais lang ng lahat, ang nais ng bawat mamayan, iyong kasiguraduhan na meron naman talagang kaligtasan tayo at hustisya na umiiral para naman maging panatag ang mga kalooban ng bawat pamilya, di ba? Bawat miyembro ng pamilya na wala silang pag-aalala na paglabas nila, yung kanilang miyembro ng pamilya ay ligtas na makakabalik. Yung kasi yun hindi naman natin masisisi si Father. Kasi nga pare siya. Ang masakit kasi dito,
parang nagagamit ang pagiging pari nila or sabi natin kanilang ideolohiya sa pagiging makadiyos sa pananampalataya para maprotektahan. At parang itong mga kriminal, nagagamit din nila ang mga ito para sila ay maprotektahan. Sa tutuusin nga, ang pakiramdam pa nga ng mga kriminal na yan, mas ligtas pa sila sa loob kumpara sila ay nasa pag-aalagala. Di po ba? Kasi doon untouchable na sila sa loob. Pag sila ay nasa labas at maraming nakakita sa pangyayari, baka madali pa sila ng mga taong bayan eh. Di po ba? Kaya pag nakakulong sila, parang mas safe pa sila doon. Yung kasi yung feeling ng maraming tao ang nararamdaman. Kaya nakakalungkot lang talaga sa Pilipinas. Kailangan natin ng isang konkretong batas na magpoprotekta, di ba, sa mga taong bayan. Yun lamang po.